Okay? Mayong buntag na natong tanan. Okay, dalay ko ng Ginoo. Ato dahil gina-welcome na yung mga bisita, no? Taga-June, right? Mga oban mo. So, praise God, no? Ato silang gina-welcome mga bisita nila. Si Joseph o si Ronnie. Dindong paliho, karoon ma-recognize. Okay, praise God, no? Mga na sila. Napailay ng bisita kasi ko mention ako. So, welcome ha, tanan sa ato nga pagsimba karon. Ako lang ma-advance mahibalo sa first Sunday sa December mag-church meeting ta kay di ba Thanksgiving na nato sa last Sunday sa December. So magunahon na mo sa para sa anang meeting nato, ha? Okay. So dili ta maglangay mga igsoon, dili kita sa mensahe. Nakita sa Roma kapitulo 11. Medyo taas man ang verses diri, no? 36 ni ka verses. Pero ato ni mamanon mga igsoon. Mao na nga medyo ang atong mensahe karon medyo may pagkapaspas ni, no? Kay atong mamanon ang 36 ka bersikulo. Sige, mag-ampo sa ta sa di pa kita makapadayon. Ginoong Dios, salamat kayo Ginoo sa imong dako nga gugma kanamo labi na sa kaluwasan ng maghatag kanamo Ginoo. Sa magatunaw sa kami karon nining imong mga pulong, nagaampo kami nga ang hunahuna sa matag usa lamdagi Ginoo aron ang mga pulong nimo nga langitnon. Ang mga kamaturan, amot kining masabtan o Diyos. Diyahin sa mga alagad sa pag tipik-tipik nining imong mga pulong o puna kami Ginoo sa imong Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Ginauluhan nato atong mensahe, God's plan for Israel. Now, nanong Israel man, no? May siguro mo, so may labot na kuha ng Israel. Remember, mga igsoon nga ang Messiah, the Savior, Jesus Christ, usa siya ka Israelites, usa ka Hudiyo. No? O ang Bible, no? Gigamit sa Ginoo ang Israel, ang mga Hudiyo. Sila ang gigamit na magsulat sa Bible. No? O ang kalawasan, kining salvation, hibalo ba kamo nga kini unang nga gitanyag, no? Gi-offer ngadto sa mga Hudiyo. Okay? So mo na hinoon sa katitibukan nga mensahe sa Roma, giisulti no nga kini kaluwasan para ni sa Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, mga Hintil, no? Kita apil kanini. Salvation is for everybody. Now, kini nga to gitunan nga kining Israel mga igsoon nga na part diri sa mensahe nato, no? Doon na siya kalabutan unsa ngano man. Tungod kay ang promises sa Ginoo yes sa mga nagtuo kaniya, no? Kita nagtuo ta kang Jesus Christ nga Savior. Ingon sa Bible dili na tahukman matarong na kita. We are as planned by God, no? Makaambit lang kita sa glorified nga body, no? Someday nga giandam sa Ginoo. Kita umalambit sa Espiritu Santo, anak kata sa Ginoo. So naa dihang nga igsoon ang complete, no? Sa atong kaluwasan including our inheritance. Pero ang pangutana mo ni, paano kung kita ma-failure? O dili ta makapadayon ba? O for example ang believer mag-backslide siya. O ang tumulo sa Ginoo makahimo og sala, mahulog sa temptasyon. So ang question diha, is the promises of God still valid? Nang mga nang pangutana, no? So mo na usa ka gigamit ni Pablo nga illustration kanato ang Israel. Ang Israelites as a nation. Kaya ang Israel mga igsoon, they are covenant people of God. Mga kaliwat sila ni Abraham, Esau, ni Jacob nga gitagaan og promisa sa Ginoo, no? Na-promisa ang Ginoo ngadto niini nga mga gitawag the fathers, the patriarchs of Israel. Now karon ang mga descendants na mga kaliwat na ni nila, no?
28th generation hangtod sa atong panahon karon. Sila at present time karon nga nagistoryahan ta, they are unbeliever of Jesus Christ. Mo na diha. Dili sila mutuo ni Jesus nga siya ang Messiah, the Savior. Muna nga magtukang Israel, mangutana ka, are you a believer of Jesus Christ? Most of them, no, as a nation, naghulag pa na silang Messiah. Kaya di sila mutuo ni Jesus na mautong Messiah nga mingari. No? So, muna karon ang pangutana, nakalimtan na ba sa Ginoo ning iyang saad, no? So, ang ma-learn na to nining atong mensahe karon, God's election of Israel verses 1 to 10. Unya kining mga hintel, no, mga dili Israelites, the Gentiles, and the olive tree. Na dinhi sambingay, no, nga gikumpara mga igsoon ang Israel nga mao ang olive tree. Unya kita di-graph lang, gidugtong lang ta diya sa sanga. And then sa sunod nga pag-learn nato sa outline diri, ma-learn po nato the mystery of God's plan, no? Ang Ginoo mga igsoon nagaplano siya sa kaluwasan gikan pa, no? Wala pa nahimo ganing kalibutan na nasa mga plano. So ang Ginoo mga igsoon naga-orchestrate sa tanan nga nagakahitabo, no? Including the unbelief, no, mo na ang lisod usay nato patungkad, no, even the unbelief of man na ay mga katuyuan ang Ginoo gihapon nini nga part sa iyang plano, no? Mo na ang atong conclusion nini tungod sa God is God of wisdom and knowledge, no, perfect. Mo na nga this will end to God's glory mga igsoon, because we will be ma-amazed ta, no, sa kaalam, sa kahibalo sa Ginoo mga igsoon, sa history of creation and the history of redemption, no, ang pagluwas sa Dios sa mga katawhan. So dili ta maglangay atong basahon ng unang nga verse, no, giuluhan ka na diha ang kaluoy sa Dios alang sa Israel. Ingon sa verse 1, busa mangutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Kini katawhan din ang context, ang isgutan dali ang Israel, no? Kaya sa chapter 9, bi-elect sila sa Ginoo, gipili as a chosen nation. Pero pag-abot sa chapter 10, they reject the Messiah, the offer of salvation to them, ilang di-reject. So karon, kay ilang man isalikway. Ha? Pabayaan na ba sila sa Ginoo? Stop na ang plano sa Ginoo kanila? O gitubag na dire, no? Ingon din ni Pablo, gisalikway na ba sila sa Dios? Ingon nga iyang katawhan or chosen nation. Ingon dire, wala gayon. Karon ang Israel, they are unbeliever. Pero mga igsoon, na ay plano si Lord alang kanila. Kung atong i-advance ang story niini, ang Israel, mahimo na sila nga believer. Diba, nakabati ka mo doon ay 7 years Great Tribulation. Kami na, maabot, future pa na. Pero gidesign na siya mga igsoon, kay ang ending diya sa story, the Israelites, they will become believer. Mahimo silang believer ni Jesus Christ, no? So sa ato pa, Great Tribulation man na, moagi sila grabe nga dako nga paglutos, pagantos, aron lang na makarealize sila nga nasayop sila katong ilang pag-reject ng Jesus nga Messiah. Mao na mga igsoon. So, padayon na akong basa. Ako mismo, imo ni Pablo, ako mismo usaka Israelinon, kaliwag ni Abraham, sakop sa banay ni Benjamin. Ang kwento ni Pablo ba, nga ang Diyos walang nag-stop sa iyang plano alang sa Israel. Bisan sila mismo, no, ang Israel again, nag-reject sila sa Messiah na si Jesus. Verse 2, ang Diyos wala magsalikway sa iyang katawhan, no, again, ang Israel ni, nga nailahan na niyang daan. Wala ba kamo masayod sa giingon sa kasulatan mahitungod kang Elias or Elijah, no?
giunsa niya sa pag-angko sa Dios batok sa Israel. Sumunod si Elijah sa time ni sa Old Testament, no? Ang hari at this time si Ahab, dautan na hari, no? Hari sa Israel pero dautan na hari. Okay? Nagasimba og Dios. So, ingon niya sa iyang prayer, Ginoo, gipatay nila ang imong mga propeta. No? Giguba nila ang imong mga halaran, ug ako na lang ang nahabilin, ug buot nila akong patyon. Na-feeling si Elijah nga siya na lang nabilin ang nagsunod, nagtuo sa Ginoo, no? The rest ng mga Israelites apil lang hari, no? Mga worshipper na of Baal, no? Mga nang Diyos-Diyosan sa mga pagan at that time. Ingon sa verse 4, apan unsa may gitubag sa Dios kang Elijah? Ingon diri, alang sa akong kaugalingon may bibilin ako nga 7,000 ka tawo nga walang pamugpiko sa ilang mga tuhod ngadto kang bakal. No? Out of millions of people in Israel, feeling ni Elijah siya na lang usa, unya ingon ni Elijah, Lord, ako na lang usa gyud, pero ingon ang Ginoo, Elijah, napapoy mga pipilam. Sa English diyan isulat remnant, mga pipilam, mga pinili nga pipila, 7,000. So gamay ra gyud kaayo nga igsoon kukuhaon nimong percentage, no? Out of millions, di ba? Gamay ang percentage nga believer mo nang nga remnant, mga pipila lang. Ug mausap kini ang nahitabo karon, ingon ni Pablo. Adunay nahabilin nga gipili pinaagi sa grasya. No? So, again, ang emphasis magud sa Roma, no? Ang kaluwasan, grasya sa Ginoo. Okay? Unsa gani ang opposite niini? Ang kaluwasan dili buhat kini grasya. Verse 6, ang bersikulo 6 mga igsoon, mao ni siyang verse na usa ka mahinungdanon nga verse regarding sa pagsabot sa kaluwasan kung kini buhat ba o kini hatag or grasya. Ang kaluwasan nga grasya o buhat pwede ba nga mag-uban, ma-merge together nga mo resultang kaluwasan? Pwede ba? Very important nga verse mga igsoon ang bersikulo 6. Ingon diri apan kung kining kaluwasan no ang grasya, apan kung kini pinaagi man sa grasya, dili na kini pinasikad sa mga binuhatan. Kay kung mao pa ang grasya, dili na mahimong grasya. Kung ang kaluwasan daw ang puwet ni Pablo, kung kini grasya, dili ni pinasikad sa binuhatan. Kay kung pinasikad po ang binuhatan, ang argument mo ni, ang grasya, dili na daw na matawag na grasya. Kay may nga grasya, hatag na siya nga libre. Kung may nga ikag binuhatan, sa imo palo, kini bayan or suhol. So dili pwede nga moingon ka nga magtuo ka kang Jesus o niya magbuhat ko aron ko maluwas, dili mo na nang exhortation sa Bible. Salvation is only by grace of Jesus Christ. Imong tuuhan si Jesus Christ kay imong Savior. Maluwas ka, mamatarong ka tubangan sa Dios. Okay? Mao na ang kaluwasan, grasya. Okay? Other verse na ini nga cross reference nga makita po nato ang kaluwasan, grasya dili buhat, makita sa Efeso 2:8. No? Gi-clarify po diha nga ang kaluwasan, grasya dili buhat sa tao. Makita po ni sa sulat ni Pablo sa Tito, no? Titus chapter 3 verse 5. Nang kaluwasan, grasya ni dili buhat, no? Now, unsa man ning buhat? Ining buhat nato human ka nagtuo kay Jesus Christ, luwas na ka. Diri nagtakaron sa gitawag sanctification. Ang sanctification mo ni atong buhat. Ang buhat nato mga igsoon, di ba na good works ta. Human ka na believer ni Jesus Christ, we do good works. Kining good works nato, dili na niingon nga aron maluwas ta. Ha? Ang atong good works
mao na ni ang atong spiritual growth, ang atong fruit bearing, ang atong pagbunga nga tumuluo. Kaya sa may samputan ini, ang Ginoo moandam siya og reward, no? Ang reward mo ng crowns nga gisgutan sa Bible, mga korona nga i-reward sa Ginoo sa mga mabungahon nga Kristohanon, no? Sa mga Kristohanon nga naghangtong diha sa Ginoo, no? Mao na siya ang reward. Kining salvation nato dili ni siya reward. Kini grasya mga igsoon. In other words, human ka nagtuo kang Jesus Christ, you are saved. Pero nagpadayon ta sa pagkinabuhi ng nga Kristohano, kay believer ta ni Jesus, kini nga itong mga good works ron, ang Ginoo mohatag nimo reward nga crowns nga gisgutan sa Bible. No? Nay at least 5 different crowns mga igsoon. Another message na siya kanang iwali nga kanang about crowns, no? Pero what time sa pag-delve in yun ni Ana. Pero mo na siya mga igsoon. So padayon kita, no? Sa verse 7. Busa unsa man ang Israel napakya sa pagkapon sa iyang gitiuha. Ang Israel daw napakya sa pagkapon sa ilang gitiuha. Unsa gani ang Israel? Ang problem ra gyud sa Israel mga igsoon karon, ang ilang pagka-unbeliever ni Jesus Christ, mao gina. But if you go to Israel, they are very religious. Bisan sa social media, makita na to. They are very particular and observant. They preserve their religious culture. No? Bisan scattered sila mga igsoon, ug karon na nabalik sila diha sa ilang nasod sa Israel. Na-preserve nila ang ilang religious practices. Ang ilang mga festivals, ilang gihapon gina-observe. They are very religious. Di ba mo itong isigutan sa 10? Na ang ilang kasibot, kanang kadasig zealousness, no? But not according to knowledge. Nganong not according to knowledge? Kay di sila motuo nga si Jesus mao ang Messiah, their Savior. Mao lang na ilang problem. So sila karon sa ilang pagka-religious, nagatuo sila na mao nay makapamatarong nila, no? Mo nang giingon din nila diri mga igsoon nga wala nila makabot ang ilang gitinguha. Oo. Pero diri ingon apan ang mga pinili nakakabot niini ug ang uban gipagahit, no? Katong mga unbeliever, they choose to not to believe, no? Ang mahitabo migahi ang ilang kasing-kasing umiya pa. Ingon sa propesiya, no, sa Old Testament, hatagan sila sa Dios og espiritu sa katig-a, katig-a gahi, no? Mga mata nga dili makakita ug mga dalunggan nga dili makadungog hangtod niining adlaw. No? Nga sa pa mga igsoon, kapati ka mo niya ng medium of expression, elephant in the room. Meaning, ang ebidensya ba, klaro na kayo, imong i-present nga to kanila si Jesus Christ. Sila mga igsoon, magpabulag-bulagan ragil gihapon na sila, magpakabuta-buta ra gihapon, magpakabungol ra gihapon. Murag wala ra gihapon nila mga igsoon. Gipropesiya na ng daan sa Bible. Ingon sa verse 9, kung si David nag-ingon, ang ilang lamisa himuang bitik ug lit-ag, usa ka kapandulan ug usa ka panimalos batok kanila. Mangitngitan unta ang ilang mga mata aron dili sila makakita ug mga bawod unta ang ilang mga buko-buko hangtod sa kanturan. Kini bang pagpagahit mga igsoon sa tao? No? Yes, ang context din sa Israel ni. Pero kung dito ta sa particular karon kani mag-share bitaw ka gospel, unya ang tao share nimo explain maayo ang kaluwasan. Unya dili gyud sila mo dawat, no? Tungod kay very fanatic sa ilang relihiyon. Okay? Yun ang mga igsoon ang danger niya na kung bubaro, magbagahit din sila niya, mo ingon ang Ginoo, sige, kung mo na yung choice, sige. Ako kang pasundan, paundayunan ako ang imong gusto. No? Kaya kining pagtanyag sa Ginoo mga igsoon nga kaluwasan, kagrasya,
Again, dili ni pinugsanay. Share ang tao, no? Mag-decide ang tao, iyang tuuhan or dili. Magmagain siya, nakabati, nakakita na siya sa verses sa Bible na nagsulti nga makaluwa si Jesus. Pero ang tao magmagahi gihapon, mo nang mga igsoon gingon nini nga verse, no? Naay move ang Ginoo, no? Nga pwede niya pasundan ang tao kung sa iyang gusto. Mo nang akin itong tao nga ma-imperno mga igsoon. Di ba ang Bible nagsulti nga na inferno? Ginapasuktan na sa Diyos ang tao sa iyang desisyon. Nga magtungkol sa iyang pagpagahe, kunin ka na ako, sige. Kung sa isang putanan, di ba ang tao, ingon sa Bible, ang tao nga walay Jesucristo siyang kinabuhi, hukman siya sa silot sa impyerno. Roma 3:18, Juan 3:18 o Juan 3:36. Very clear na mga exon, no? So mo nang nahitabo dinhi. So ingon din sa verse 11, busa mangutana ako. Nang apanggol ba sila, no? Sa English na stumble. Nga sa ingon mga tumba, they will fall. Ang tubag, wala kayo, no? Hinoon tungod sa ilang paglapas, ang kaluwasan nahiadto sa mga hintil aron mas sina sila. Kini mga hintil, mga tao nga dili Hudiyo. In other words, ang gospel represent nato sa mga Hudiyo. Lingo-lingo, dili mo to kan Jesus. So ang nahitabo, ang plano sa Ginoo wala man nag-stop. Sige, kining good news dalhan na dito sa mga hintil. Mga dili Hudiyo kita, mga hintil mo ta mga. In other words, ang mga disobedience, the unbelief of the Jewish people, it turns into a blessing to all nations. No? Yung na ang wisdom sa Ginoo mga igsoon. Okay? Bisan nag-disobey sila, pero wala sila nakastop sa plano sa Ginoo. No? Gihatag ang kaluwasan, ang gospel ngadto sa mga dili Hudiyo. Verse 12. Ug kung ang ilang paglapas nahimong bahandi alang sa kalibutan ug ang ilang kapildihan nahimong kabulahanan sa mga hintil unsa pa kalabaw pa diha sa ilang kahimpitan. Ang pasabot nini mga igsoon ba nga kung ang mga Hudiyo sa i-offer kanila ba ang good news, the gospel, kung sila wala nagmagahi, siguro mayon mo, o wala po doon tayo kaluwasan, dili mga igsoon. The same diya po ng plano sa Ginoo nga para sa tanan ng kaluwasan. Pero wala matagamtami sa kalibutan ang nindot pagyud-unta kaayo nga mahitabo. Kung sa dihang gi-present ang gospel sa mga Hudiyo, kung sila nagdawat. Meaning, kung nagdawat sila sa Bisaya at that time mga igsoon, pas-pas kaayo ang propagation sa gospel. Oh. Yes, nagpropagate gihapon ng gospel karon, no? But you know, mga igsoon ingon sa Biblia, pero labaw pag yun unta ang mahitabo, no? So makita nato mga igsoon, the disobedience of nation and even a person cannot stop the plan of God of salvation for everyone, no? Mo na ang wisdom, ang kaalam sa Ginoo mga igsoon. Verse 13. Karon magsulti ako kaninyong mga hintil. No? Gi-address na ni karon sa mga believer nga mga Christian, nga mga hintil. Tungod kay apostol man ako ngadto sa mga hintil, no, si Pablo apostol sa mga hintil, meaning missionary siya, pinadala ngadto sa mga hintil. Pero wa magpasabot no nga di na siya muwali sa mga Hudiyo. Kung basahon nimong Book of Acts mga igsoon, moadto sa lugar, unahon niya gatong sinagog kay tuang mga Hudiyo. Pero most sa ministry ni Pablo ngadto gyud sa mga hintil. Ug ingon dinhi magpasidungog ako sa akong pag-alagad, no? Nalagad si Pablo ngadto sa mga hintil. Aron mapasina nako ang akong mga isig ka Hudiyo. Basin pa lamang nga maluwas ang uban kanila, no?
Verse 15. Kay kun ang pagsalikway kanila misangpot sa pagpasipuli sa kalibutan ngadto sa Dios, unsa pa kaha ang pagdawat kanila kun dili kinabuhi gikan sa kamatayon, no? Meaning kining resurrection power ba unsa pa kaha kung ilan ning gituuhan mga igsoon, no? Kung nabalaan man ang gihalad nga titik sa unang bunga nga minasa, mausab ang tibuok minasa. O kung nabalaan man ang gamot, mausab ang mga sanga. So nagisgot na siya karon og kahoy, no? Naigamot, naisanga. Naga-represent ni mga igsoon ba nga ang Dios nga mo'y source sa tanan nga grasya, no? Unya naadihang mga Hudiyo. Okay? Verse 17. Apan kung ang pipila sa mga sanga gipamali. Mo na yung mga Hudiyo no, nga mga wala ng tuo. Kung ikaw, mo na ning hindi, nga sa lingsing sa olibo nga ihalas, no? Wild olive tree. Gisumpay lamang diya sa ilang dapit aron makaambit sa katambok sa kahoy nga olibo. Unsay mensahe? Verse 18. Ayaw pagpagarbo ngadto sa mga sanga. No? Do not be proud. Okay? Yes, nalamangan na ni Moron ang mga Hudiyo. Kay sila, wa man dito. Kunya ikaw, minto ka kang Jesus Christ. Do not look at yourself nga labaw ka kanila. Ayaw pagpataas. No, yung sa Bible. Hinumdumi nga dili ikaw ang nagsangga sa gamot. Kundili ang gamot mo ang nagsangga kanimo. Apan maynon ka, ang mga sanga gipamali aron ikasumpay ako diha sa ilang dapit. Mao po no? So, it turns into a blessing sa atong kinabuhi karon mga igsoon nga sa ilang pagkadili matinuon kang Hesus sama sa sanga, we are grafted in sa usa ka olive tree, no? So, yun din sa verse 20, tinuod ka na, no? Sila, gipamali tungod sa ilang pagkadili matinuomon, apan ibarog ka tungod sa imong pagtuo. Okay? So, ang pamaagi mga igsoon ang tao makakonect, meaning ang sanga makakonect sa punuan, ang sa ganit, ang pagtuo kang Jesus Christ. No? Apan ayaw, sa minsay, ayaw pagpagarbo. Hinoon pagmahadlokon ikaw. No? Verse 21. Kay kung wala man mahinungod ang Diyos, mahinugon ang Diyos sa mga sangang tiunay, dili usab siya mahinugon kanimo. Remember mga igsoon, usaran mensahe ha sa Hudiyo o Gentil. Magtuo kang Hesukristo. No? Kung sila, ang mga kabinang people, ang mga Hudiyo, kung di sila mutuo, di sila maapil sa kining olive tree. No? Maupod ang mga Hintil. Kung siran sa gospel, di kung mutuo, di kung sila gyapon, mo gyapon ang mga igsoon, walay favoritism ang Dios. Ha? Kung di po mutuo ang mga Hintil, maupod ang may tabo, di sila masumpay dahil sa punuan ng olive tree. Kay usara ang pamahagi sa Bible, ang pagtuo kang Jesus Christ. Hudiyo ka man o Hintil, no? Hudiyo or dili Hudiyo mga igsoon. Ingon diha, kana kung ikaw magpadayon diha sa iyang kaluoy kay kung dili putlon ka usab. Verse 23. Ug bisan pagani ang uban kanila, kung dili sila magpabiling sa pagkadili matinuomon, niyang plano sa Ginoo ha, isumpay sila niini. Naiplano si Lord mga igsoon sa propesiya sa Old Testament God. Nga maabot lang higayon lagi nga isumpay ra sila. Meaning, ingon na niya ang mensahe. Ang Diyos, di ba iyang gidesisyonan? Abraham, imoon ko ikaw nga nasod. Pinaagi ka nimo, no? Nya, ikat kang Abraham, nanapod siya kabinang gadto sa kaliwat ni Abraham, nadto kang David.
nga establish iyang kingdom forever, no? Coming pa na, future pa man. Pero gusto sa Bible mga igsoon nga maabot ang adlaw nga isumpay niya balik kining mga Hudiyo. No? So kung isumpay sila balik nini, maabot ang higayon kasi sila mahimong believer, sumulo. No? Pero future pa ni mga igsoon, pero hipokrisya ni. No? Kay ang Diyos makahimo man sa pagsumpay kanila pag-usap. No? So, ang pagdil na to sa atong isig katao, maglisod ng tanong, o saragani na, how much more kung nasod, di ba? Pero ang Diyos mga igsoon sa iyang gahom ug kaalam, kung paano niya ni orchestrate ang tanan nga mahitabo, nga mo end, no? Nga mo, ang ending sa story, nga ang unbeliever nga mga Hudiyo, mahimo silang believer. No? Grabe ang wisdom na sa Ginoo mga igsoon. No? One time doon ay ikaw ba nato nga pagtuo, ingon niya, Pastor, ako pa lang nagunahon na sa mga problema nako sa palibot, murag ma-feel nako, murag mahugno nako. Kay usahay daw feeling niya na nasa problem, niya na pay problema sa uban iyang pasaanon, murag mahugno na siya. Niya nangutaan na siya. Pero grabe si Lord, no? Problematic kayo ang kalibutan, pero grabe mamanage siya po niya. Ingon niya na si Lord mga igsoon. Kung naglisod ka, nabudlayan ka, pero si Lord, He is perfect in knowledge, wisdom, and all powerful. No? So ang tabo din ang gigamit example ni Pablo, tanawa, maabot ang higayon nga sila, mga Hudiyo, isumpay gihapon. No? Maabot ka ng higayon mga igsoon. Verse 24. Kay kung ikaw giputol gikan usa sa ihalas nga kahoy olibo ug sumbak sa kinaiyang sumpay ngadto sa maayo nga olibo, labaw pa nga isumpay kining mga sanang kaugalingon balik ngadto sa tiunay punuan nga olibo. No? Kung kita gani giluwas sa Ginoo, no? How much more ang mga Hudiyo, no? Kaya diri kita sa sunod, ang kaluoy sa Diyos alang sa tanan. Verse 25. Mga igsoon, basin unya o magpakamalamon kamo sa inyong kaugalingon. Busa-buong na kung makasabot kamo niining maong misteryo. Kung saan nagpasabot ko may kag misteryo, no? Ang misteryo, saan siya katinago? Misteryo, no? Covered. Pero kung imo ning isulti, dili na misteryo. Okay? Sa Bible, mga igsoon, na ay mga kamatuoran nga tinago. Nakabalo ka, pwede ka nakabalo kung nasultian ka, pero sa uban, mystery pa ni kung wala sila nakabalo. Okay. Ngayon din ang kagahi miabot sa usa ka bahin sa Israel. Hangtod sa panahon nga ang pagkahimpit sa mga Hintil moabot na. So ang plano sa Ginoo mga igsoon nga yes karon gahi ang Israel. Pero sa plano sa Ginoo ini mahimpit na unya ning mga Hintil ba? Himpit meaning mga isang yaw ng pulong sa Ginoo ang gospel, no? Makumpleto na ning mga Hintil nga nagdawat, no? O nagpadayon ang plano ni Lord. Ingon diha ug unya mo ang sumpay. Ug unya ang tibuok Israel maluwas. Oh. No? Kay karon ang nahitabo sa Israel, remnant raman ang nangaluwas. Naga po yung nangaluwas pero pipila lang ka lugas, no? Pila lang ka libo. Bisag imong i-google karon how many Israelites believer in Jesus. Remember nga there are at least now pila 9 million Israelites sa Israel lang. No? Pero pila lang kalibo karon remnant ra. Pero sa propesiya diri mga igsoon sa Old and New Testament kini propesiya unya ang Israel, tibuok Israel maluwas. No? Inigabot na makumpleto na unya ning mga believer ba nga mga Hintil nga mga Hudiyo. Sige tagsangyaw no, sangyaw ta sa mga tao diri sa palibot diri. Kinsa tong mudawat, wa ta kabalo gyud noon kung kinsa kaning last no nga baluwas diri, no? Kanya mabot ang rapture. Okay?
Sa yun mga igsoon, inigabot niya ng higayuna ang Ginoo matubang na punog balik sa mga Israelites. No? Muna akong i-mention ganina kining 7 years tribulation. Okay? Ang manluluwas mo abot gikan sa Sion, morning city of God, Jerusalem. Hinganlan niya ang pagkadili Diyos nun gikan kang Jacob, no? Murag i-cast out sa Ginoo ang pagkadili Diyos nun ni ining mga tawhanan, mga Hudiyo. Ug mahimo silang mga believer niya. Mao ni ang gitawag mga igsoon sa ending second coming ni Jesus. No? In second coming ni Jesus, that's the time butuon ng mga Hudiyo kang Kristo. And then mupalo na dayon ang the kingdom reign of Jesus Christ. Maghari siya sa kalibutan in 1,000 years. Mga igsoon. Verse 27. Okay, padayon na nato. Ug mao kini ang akong kasabutan. Uban kanila, no, mao sa propesiya. Sa diha nga kuhaon nako ang ilang mga sala. Okay? May tungod sa maayong balita. Sila mga kaaway sa Dios, no? Mao man karon sa present. I-present nimo maayong balita ang gospel sa mga Hudiyo. Ilan ning sa likway, i-reject nila. So mga kaaway sila sa Dios, no? Pero sa kuno apan may tungod sa pagpili as covenant people, kini sila, covenant people man ni mga Hudiyo. Sila mga hinigugma tungod sa ilang mga katigulangan. Kaya covenant mga igsoon gihatag ni sa Ginoo promisa sa ilang patriarchs, sugod kang Abraham, Esau, Jacob, paingon ngadto kang David. Mao na yung promisa sa Ginoo ngadto sa mga Israelites. Ha? Ang uban wala pa mahimo ma-fulfill. Unya karon sa atong panahon, they are unbeliever. Ang pangutana na-stop na mga Ginoo, moingon bang Ginoo? Kay wa nang mumutuo nako, wa man mumutuo sa akong ipadala nga anak. Sige, forget my promises. Ingon bang Ginoo? Wala mga igsoon, no? Ang Dios wala siya mag-give up, wala siya nag-surrender. Pero ingon sa propesiya, sila mga igsoon, mga luwas gihapon inigabot sa takna. Kay ang mga morning commitment sa Ginoo, mao ni si Lord mga igsoon. Kay ang mga gasa, gepa, sa ganit kaluwasan, gasa, grasya ha. Okay. Kay ang mga gasa ug ang pagtawag, no, ang calling sa Ginoo mao ni sa mga Israelites, especially ug sa mga believer, gikan sa Dios ug sa kuno dili babakwi mga igsoon. What God has promised, He will do, not according to your performance. Kay lagi ang sa grasya lagi. Ang pinasikat din kaluwasan mga igsoon, ang Diyos mismo sa iyang kinaiya. With God promise, you can be assured 100% that He will fulfill what He said in His Word. So pag-ingon sa Ginoo, no more condemnation to them who are in Christ Jesus. Diba, Roma 8:1? Gipromise man na. O sama sa mga Israel, dili man gud sila ingon niya ka faithful sa Ginoo. Maingon bang Ginoo, okay, forget everything. Ang gasa sa Ginoo mga igsoon, dili niya bakwion. Meaning, tagakanta ka. Ay, wag ka nagtarong ro, kuhaon na ako. Dili na si Lord mga igsoon. Dili hatag bawi si Lord. No? Mao po na itong pangamuyo bitaw katong mga higala nga mga siyempre na yung mga kaigsunan ba nato nga mga nasa ubang denomination nga nagtulag sila na mawala-wala kaluwasan. But yun know, mga igsoon, kung sa diyan naging mayo ang Bible in context. Mano mahingdanon ang context mga igsoon, no? Kay makita nato mahibaluan nga kini gyud ang Ginoo kung mohatag siya dili ni hatag bawi. Tinud-anay ang iya paghatag wala naga base sa imong performance, no? Sa imong binuhatan wala nagbase, no? Kay lagi yung sa ganyan Kristohanon na ay mga struggle.
Roma Kapitulo 7, di ba? Usahay madala pa sa tentasyon, usahay makakinabuhi ang kalibutanon, no? Pero our salvation, ang gasa sa Ginoo, di niya bawion ang igsoon. Di kita magka-diferensya gani ang mga believer ang atong reward. If you are faithful to the Lord, kung yan ay Christian na dili faithful, kung nag-grow ka sa Ginoo, you are fruitful to the Lord, na Kristohanon nga pilang katuig, wag yun nag-grow sa Ginoo and very worldly, hindi katuba ka na sa Ginoo mga igsoon, ang ginaistoryahan diha ang reward. No? Unsa pila ang reward para nimo. Mao na mga igsoon. So kay ang gasa ug ang pagtawag gikan sa Dios dili mabakoy. No? Let's continue. Kay ingon nga kaniadto nagpasumpilon kamo sa Dios apan karon nakadawat na sa kaluoy tungod sa ilang pagka masupilon. Grabe si Lord, no? Ay mga tao nga disobedient, dili totoo. Pero you know mga igsoon, wala na nakakontrolar sa Ginoo sa iyang mga plano, no? Labaw pa ang plano sa Ginoo niya na. Sa ingon usab niini, nagpasupilon sila karon apan nga pinaagi sa kaluoy nga gikapadayag kaninyo, makadawat usab sila og kaluoy. No? Sige lang, masupilon na sila karon pero maabot niya ang katapusan sa future, sila usab makadawat na sila. Okay? Kay ang tanang mga tao gitukyan sa Dios ngadto sa pagka masupilon aron ang tanan iyang kaloy-an. So makita nato ang igsoon ng Dios ba in terms sa kaluwasan, no favoritism si Lord. Ang gospel para sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. No? Yes, dito lang nauna sa ilang share kay dito man gikan Bisaya, dito namatay. Siyempre pagbalita o naging silang magian sa balita. No? Pero in terms sa kining kaluwasan para sa tanan, no? O the same level kita, the same footing mga igsoon, ang mga Hudiyo o dili Hudiyo, mga hintil. Nga unsa? Sila mga unbeliever, ang mga hintil po pero nag-start sa unbeliever. Sila mga makasasala, ang mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo sila po mga makasasala. O kining gospel nga gi-present, maoras ang gihapon mga igsoon. Walay nadugang, walay nakulang. The same ang mensahe sa kaluwasan ngadto kanila og kanato. No? Verse 33, mao na ni ang observation ni Pablo. Ni Pablo, o pagkalalo sa kadagaya o sa kaalam o sa kahibalo sa Dios. Pagkadili matugkad sa iyang mga hukom o pagkadili matukig sa iyang mga paagi. So nagauna na ba si Pablo mga igsoon, kinbang grasya ba nga kaluwasan nga nagaabot kadto sa mga katawhan. Magpamalandong si Pablo nini mga igsoon, ma-amaze gid siya, matingala gid siya, no? Grabe no ang wisdom sa Ginoo. Dili gyud nato matugkad, no? Kay bisag ato lang unaw nang imong kaugalingon o akong kaugalingon. Ang ingon aning pangutana. Ngano nakadaghan sa mga tao diri sa, for example sa Nabal, no, sa Nabal, thousands of people. Usa jud ka nga nakaambit sa kaluwasan, so dahil nagtuo ka kang Jesus Christ. Ma-amaze, di ba mo ma-amaze, ha? There are many people, thousands of people there. Dili ba yatanan ang nakaambit niining kaluwasan diha kang Kristo Jesus? O nang ipamalundungan ni Pablo. Di ba naikanta sa English? Favorite na ko niya kanta. Why have you chosen me? Di ba? Mao ni gikatingalahan ni Pablo maayo mga igsoon. Why Lord in a thousands, kung i-cover na to ang Pilipinas, dibo, in a hundreds of millions, usako nga nakaambit ining kaluwasan nga nakakilala ko ng Jesus Christ. Ingon ni Pablo, katingalahan jud Lord kayo imong kaalam. No? In other words, ba mga igsoon, kung basahan po nato sa laing passage sa Bible, Episode 1:4, before pa gihimo sa Ginoo ang kalibutan, before ka ma-amaze,
naa ka sa una-una sa Ginoo. Nga usa ka nga maluwas. Dili na biya na sa atong mind, biya na sa Ginoo nga mind mga igsoon. Pero mao na ang isulti sa Bible, no? Let's continue, verse 34. Kay kinsa bay nasayod sa una-una sa Ginoo? Kinsa bay iyang magtatampag? Ha? Wala mong igsoon. You cannot dictate. Dili pwede ngayon masugo si Lord. Lord, mo ni maayo buhatan ni no. Because God's knowledge is always perfect. Mao na kung mag-ampo ta mga igsoon, moingon ra gyud ta, Lord, nag-ampo ko mao na pero ang imong pagbuot nga matuman, Lord. I will submit. Kaya nga nung na dapat atong prayer, kay si Lord mga igsoon, sa iyang mga plano kanato, puro kaayuhan. And when He answers our prayer, yes, no, and wait, that is for our good. Kita gusto nato, kada pray nato, yes, pero ni si Lord. Pero kabalo ba mga igsoon, kung yes, pero ni si Lord sa ato, prayer request? Halimbawa, kung saan ako nag-pray ka, Lord, mao ni akong panguyaban, Lord, ihatag na ako. O kung nanduya, dayon ang tunin mo. No? Ay, salamat, Lord, kay wami ng dayon. No? Kaya di yan the best, yan lang ni Lord. O, di ba? O. Example lang na, example. No? Pero mao ni mga igsoon, si Lord, perfect ang iyang wisdom. No? Kinsa ba'y counselor ni Lord? That's why, magampo ganing ta, magampo ta mga Kristiyano, ha? Ayong sugo-suguwa si Lord. Lord, mao niya ko ato, Lord. Hindi ka lonis, Lord. Kinahanglan ba yun niya? Hindi mo ihatag, Lord. Magtampog yun ko mo, Lord. Ayun, ha? No? Kaya si Lord nakahibalo mga igsoon sa maayo kanato. Okay? You cannot be God's advisor. Okay? Because He is perfect in wisdom. Verse 35, hapit na tamahuman. O kinsa bay niuna paghatag kaniya aron iyang balusan. Remember mga igsoon, ang mensahe gani sa gospel, kini grasya gasa. Unsa gani gihatag di para sa tanan. Ingon ang Bible ang pangutana, na ba kay nahatag sa Ginoo nga moingon ka, Lord, you are obligated to give back to me. For example, may utang atong kaluwasan. Makasukot ba nga sa Ginoo, Lord? Buutan na gyud kayo ko, Lord. Ako na pinakabuutan sa tibok na mal. Utangan ka na ko, Lord, ug kaluwasan. Dili mga igsoon. Libisan kinsa kapaman. Ang Ginoo dili utangan nimo nako. But God is gracious and merciful. Maluluyon siya. Gihatagan kita niya ng libre nga kaluwasan. No? Ang Ginoo dili gyud utangan. Wala gyud siya na di ka makaingon, Lord, utangan ka nato mo mga igsoon. Dili utangan ang Ginoo sa atong kaluwasan. No? Kita ang gigrasyahan sa Ginoo. Kay mao ni ang naasa plano ni Lord. Nindot kayo ni nga verse mga igsoon, ang last verse nato. Murag ang scope na ini ba sa plano sa Ginoo ingon ani di ay aron nato masabtan. Ingon sa last verse, kay gikan kaniya. Gikan kaniya, God is source of everything. Ang imong kinabuhi, kining kalibutan, kining kaluwasan, gikan kaniya. Mao na siyang igsoon. Ang sumpay, pinaagi kaniya. Kay balo ba kita ng gi-orchestrate po sa Ginoo? Nga doon ay mga tao that will come to our way. Mudala lang sa mensahe sa gospel aron kita makabati og ito. Pinaagi na sa Ginoo mga igsoon nga pamuhat. Tanan nga naa sa atong kinabuhi ingon sa Bible, no. Mga na, di ba? Every good gift and perfect gift comes from above. Di ba yun sa Bible? Book of James chapter 1:17. Ang tanan daw nga naani mo, mga pagpanalangin ni Lord, pamilya, ang iyong kaugalingon, ingon diha, pinaagi na ni Lord. Sunod, ikatulo, ingon dire. Og ngadto kaniya. No? Ang tanan di ay balik lagi hapon sa Ginoo.
Para kaniya. Meaning, tagaan ka sa Ginoo kinabuhi, tagaan ka niya og kaluwasan. Aron ikaw mo balik sa Ginoo, magdahig ka sa Ginoo. Ano siya mga igsoon? Aron ang imong kinabuhi, maghahatag himaya sa Dios. Alang kaniya. Ang kalibutan, ang value sa kalibutan, sukwahin sa values ng itudlo sa Bible. Ang kalibutan ni man, ang imong kinabuhi, usara, moagira, do what you want, mo naman kalibutan. Kung sa inahuna-hunaan mo makalipay, hindi mo hinuha. Kay imo nang kinabuhi, mo nang kalibutan mga igsoon. Pero kung dirita sa Bible, ikon sa Bible, gikan sa Ginoo imong kinabuhi, pinaagi sa Ginoo na kakaron, nagapadayon, ang katuyuan di ay para sa Ginoo. Dagan sa mga tao, kagalo na mga igsoon. But we as Christians, naghibalo kita. Ngayon di ani di ay giluwas ta sa Ginoo aron maghimayan ta kaniya. Simbahon nimo si Lord. No? Sa imo nga kinabuhi. So mga igsoon, mao ni ang ingon ni Pablo diri last portion sa iyang isulti. Amen, no? Mao gyud na siya. Mao gyud ni kamaturan nga ato ginisgutan mga igsoon gikan sa word of God. So kung ato lang i-summarize, no? What God has promised, He will do. Not according or not conditional sa performance sa tao, but on the basis of who God is. Siya nga nagpromisa, mga igsoon. Ug kung sa ganing iyang dili niya bakwion, ang gasa nga gihatag kanato. No? Mao ni unsa ganing mensahe sa Romans? Justification by faith in Jesus Christ. Nahimo kang matarong nga makita tuo kang Jesus Christ ato manluluwas, no? And more promises. Mo nang babasa nato sa Roma kapitulo 8, no? Nindot kayong mga blessing mga igsoon sa tao nga dunay Kristo sa iyang kinabuhi. Okay, magapo ta. Lord God, salamat Ginoo sa mga kamatuoran dinhi sa imong mga pulong. Salamat Lord nga naa gayon nagasa sa kaluwasan ug ang imong mga plano bisan sa mga Hudiyo, bisan sila mga gahigulo, dili mo tuo kang Jesus nga ilang Savior. But because you have promised ngadto sa ilang mga ginikanan, kini imo gyapon tumanon Ginoo. Ug mausap kini sa among kinabuhi Lord, salamat Ginoo nga aduna kami pagkalantawon. Ngayon di ay niya ang imong track record o Dios nga ikaw mutuman gayud sa imong gisaad. Ug among kang masaligan. Lord, tabangi kami nga maghugot sa among pagsalig diha kanimo Lord. Dili kami magpadala niya ng mga pangduha-duha, but rather we confess na kami mga tumulo ni Kristo Jesus nga makaambit niya ng himaya ng imong giandam kanamo. Pagkamoy Lord ang imong mga pulong sa among nangunag kasing-kasing. In Jesus' name we pray. Amen.